Kaya ng Maddox magbenta ng cheapest price ng natural diamond. Sa part ng mission and vision namin na yung mga Pilipina, dumating yung panahon na pag sinabing natural diamond, bibili ako niyan. Yes. Kasi naranasan ko rin na yung may mga time na gusto mo siyang bilhin pero hindi mo talaga kaya. Totoo ba talagang galing ka sa hirap? Kasi you're selling diamond jewelry, it's very, very expensive. Mama ko tsaka papa ko talagang pinalaki kami sa palayan. Nasa luxury ako ngayon. Yes, So parang sino bang naniniwala sa akin na ako'y isang empleyado na laging nasa gitna ng palayan katabi mga kalabaw? Dumating yung panahon na pag tinanong mo yung isang bata about Maddox, marinig lang ng isang bata ang word na Maddox, ang nasa isip nila, diamond. Yes. Kasi yung bata, yung pinaka-least na makakakilala sa amin. No matter the weather, we'll get through it together. You make all Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 4. Live Unscripted, we are now on our episode 11. Second to the last episode. And sabi ko nga every episode ginagawa kong special. And this, our guest for today, is really special for me because I love diamonds just like her. Diamonds have always symbolized love, commitment, and milestone. But for our guest today, diamonds also represents accessibility, integrity, and empowerment. She is the woman behind Maddox Jewelry, a brand changing the way Filipinos see and afford natural diamonds. Behind the sparkle, behind the strategies, and behind the scenes, we will witness the story of no other than Miss Charo Cordial. Hello, Miss Charo. Welcome to Behind the Scenes. Thank you for inviting me here. Yes. How are you po? Doing good naman. Oh, ayan. Same So, as before. Oh, excited na excited ako kasi alam niyo, nagsama kami, nag-collab kami ni Miss Charo. Yes. And because of that, she gave me a chance to interview her. And sobrang na-inspire ako sa kwento mo, Ma'am Charo. So, kaya po, Madam Charo. And na-inspire ako sa laki ng necklace mo. Gumagalaw. Oo, nakatingin medyo- ka ba? Actually, dito na nga po ako nakatingin. Ayan na, syempre, ma'am, balik po tayo from the start. Who was Miss Charo before Maddox Jewelry? I'm a licensed engineer by profession. Yes. I work for 15 years sa isang Japanese company. It's a machinery. From there, actually, hindi ko naman maisip na mapupunta ako sa Maddox eh. And then, kung nakita niyo rin yung story ko before sa ibang post, ako po isang probinsyana talaga. Laki akong probinsya, galing sa hirap. Talagang farmer. Actually, yung ibang tao, hindi sila makapaniwala na totoo yung parang, totoo ba talagang galing ka sa hirap? Kasi you're selling diamond jewelry, it's very, very expensive. Maniwala po kayo kasi yun po ang totoo. Yes. So, Anak po kayo ng farmer, yes, tama po? both, Yes. yeah, mama ko tsaka papa ko, talagang pinalaki kami sa palayan. Maraming pruweba. Yung mga simpleng bagay sa buhay ko na talagang proof na galing kami doon. Yes. And then 8 kami magkakapatid, so panganay ako. So talagang ano pala, ikaw talaga yung unang kailangan mag-strive dahil syempre ikaw ang panganay. No? Oo. Talking about growing up, what values shape how you see money, quality, and work? Ano po ba yung values na kuha ninyo sa inyong paglaki? Lalo na sabi mo nga ikaw ang panganay, nag-start kayo sa palayan. So paano mo nakikita ang pera, ang quality at hard work ngayon? Alam mo, nung bata pa ako, pinakaunang nakita ko sa magulang ko eh. Siguro inisip nila, paano ako napunta sa ganito? Napakalaki ding bagay yung nakikita ko sa magulang ko before. Kasi kulang kami sa pera, kulang kami sa lahat ng mga bagay-bagay. Pero yung magulang kasi namin, they're very, very hard worker na mga tao talaga. Sa araw-araw kailangan nila kaming buhayin. Yung pag-aaral, napaka-importante sa kanila. Yung kahit anong mangyari, magtatapos kayo. So from there, nakita ko na yung, di ba, sabi ko, wow, grabe yung tiis ng mga magulang ko. Kahit na mahirap, go, diretso, walang sukuan, yung ganon. Yes. So siguro nakita ko rin yon na parang walang sukuan sa mga bagay-bagay. Parang diretso lang, para makuha mo yung gusto mo sa buhay. Tapos yung hard work naman, yun din, nakita ko rin talaga sa magulang ko. Isipin nyo yon sa araw-araw, yung
gigising sila ng 4 a.m., pupunta sa palayan para asikasuhin yung palayan. Tapos minsan oras pa ng taniman ng palay. 3 a.m., gigising na yan, tapos maghapon, nasa gitna ng tirik ng araw. Tapos kami pumapasok sa school. So nakikita ko yon as bata. So doon na namulat ko, di ba sabi nga pag yung bata daw, kung ano nakita sa magulang, mataas yung porsyento na later on, gagayahin niya yun eh. Opo. Doon Yan, po, so- kumbaga nag-inspire sa'yo maging Yes. hard worker dahil nga sa mga nakita mo Oo. sa mga magulang mo. Totoo yun eh, kasi syempre tayo, pag mga bata tayo, pag nakita natin, nahihirapan, napapagod yung mga parents natin, magsa-strive hard tayo para Totoo. maging better din para sa Exactly. kanila. 'Di ba po? Ayan, was entrepreneurship always a part of your plan or nahanap niyo lang po ang pagiging entrepreneur? Hindi, wala. Wala talaga. Alam mo, hindi, kasi syempre nung bata pa ako, alam mo, ang iniisip ko lang, makapagtapos ako, tapos maging engineer ako, tapos makuha ko lang yung profession ko, maging parang may profession lang, yun lang. Hindi ko siya iniisip na parang magpapakayaman ako ng sobra-sobra, wala. Yes. Or magkakaroon ako ng sarili kong business, hindi. Pero sa pagiging entrepreneur, ngayon, iniisip ko, siguro, bata pa ako, may something na eh. Yes. Parang may betchin ba? May something. May something May na, binudbud. yes. May something na kasi elementary pa lang ako noon, nagbebenta na ako ng bayabas. Benta ako ng bayabas, nagbebenta ako ng santol. Ay, sarap, santol. Kasi yung school namin, kasi I'm grade 6, grade 5, grade 6 that time, government school. Ang likod namin is may bundok. Okay. So, meron, yung bundok na yun, pag uwian ng 5, pupunta ako doon. Mangunguha ako ng bayabas, kung ano yung fruits na season. So, bayabas, kung bayabas, minsan naman santol. Tapos, uwi ako ng bahay, paggabi, lilinisan ko na yon kasi ready for the next day, ibebenta ko siya. Talagang nasa dugo mo na po Kasi ang iniisip pagbebenta. ko noon, wala akong baon eh. May paminsan sa isang linggo bibigyan ka. Sabi ko, gusto ko rin makabili ng mga tinitinda sa school. Eh, wala akong pambili. Di ba uso dati yung Notre Ban? Yes, yes. Yung mga Notre Ban tinapay na malaki. Ewan ko lang, yung mga age ko kung naabutan yon. So, makakaalala nun, yung mga kabataan na nasa 40s pa ata, 30s Opo. yon. Yung Notre Ban is a very malaking tinapay yon na masarap talaga. Tapos, binibenta sa school, mababang presyo lang. Parang ilang cents lang yon. Pero provided ata ng government yun before. Tapos, binibenta sa school na super mababang presyo. Pero hindi ko pa rin kayang i-afford kasi wala akong pera. So, ang ginagawa ko, sabi ko, bebenta ako ng santol para lang gusto kong makakain ng Notre Ban. So, from there, siguro yung entrepreneurship, may something na. Kumbaga bata pa lang meron na. Yes. Dinevelop meron niyo lang po ng napaka-grabing way. Oo. Diba? Late nung... What early experiences taught you? I think even na-share mo naman na parang yung early experiences mo sa buhay mo, yun yung kumbaga nagmolda sa'yo para umabot dito. Pero na-share niyo rin po na naging OFW kayo because 15 years po kayo not OFW. Hindi naman OFW. Yep. I work sa isang international company for 15 years 15 here sa years. Philippines. Oh, here. Yes. Okay. Pero It's a Japanese Japan company. Yes. Japan company. Pero dito. Na, And sa naalala Philippines. ko, meron po kasi ako nabasa, nakalagay doon na, syempre parang in a way, yung mga katrabaho mo nun, babae ka, pero parang intimidate sila sa'yo. Dahil ginagawa mo ang trabahong panlalaki. Hindi kasi alam mo, nung nakagraduate ako, sa profession ko kasi, it's machinery. It's Yes. para sa palayan. Sa gitna ng palayan. So, sino ba naman di ba, nasa luxury ako ngayon? Yes So, parang sino bang naniniwala sa akin na ako'y isang empleyado na laging nasa gitna ng palayan, katabi mga kalabaw? Yes. So, di ba, ang layo Opo. ng connection. So, nung time na naging engineer ako sa isang company, yun nga, ang trabaho kasi na yon is for men. Yes. Panglalaki talaga siya. So, mga big machineries, mga harvesters, transplanters. So, nung time na yon na nag-umpisa ako sa kanila, ako yung nag-iisang babae sa department namin. Yes. So, I need to work like a lalaki talaga. So, hindi pa pwedeng cute-cute lang ako. Kasi baka ilubog nila ako sa Opo, gitna. tama. So, talagang I need to work the same ng kanila. Doon siguro, isa rin sa nabanat yung isip ko na yung, di ba, think like a man. Oo. Pero, yung katawan ko, babae pa rin. Pero the way ako mag-isip,
is parang may shape ng lalaki. Opo, kumbaga na-influence ka rin Yes. na sa sobrang dami mong nakatrabaho ring lalaki na Yes. naging parang yung utak mo lalaki na. Totoo. ganon. Iba kasi sometimes may Oo. maisip kasi yung lalaki na I need to do this. Eto yun, pag sinabi ko. Yung ganon. Ang babae kasi sometimes, di ba, meron, ay, May alangan. alangan. Opo. Tapos they're always, eto yung, di ba, naging ibabaw. Opo. Ang lalaki, binabalance talaga nila eh. Yung mind nila talagang stick Kaya sa mo ganon. maging hard, kumbaga, Yes. para Sometimes, sa business. yes, sometimes you need to be hard, Yes maging po. konting hard lang, then something soft then. Yes. Yun, balance. Ano ang mga personal challenges na nakatulong sa'yo mag-prepare na mag-build ng sarili mong brand? Actually, wala naman sa pinakauna kasi talagang hindi ko talaga siya plan. Yung challenges naman na nakita ko, yun nga, syempre of course galing ako sa hirap. Ang Opo. point ko lang noon is gusto ko lang magkaroon ng yung financial stability, ng, di ba, yung ma-provide sa anak ko, sa pamilya namin, yung pang-araw-araw na kailangan. Yes. Yun lang siya. Minsan, Oo. akala mo yung simpleng naiisip mo, malaki pala yung ibibigay sa'yo, parang ganun. Yung blessing na bibigay Opo. sa'yo ni God. Ano po nag-inspire sa inyo na mag-start dun sa Maddox Jewelry? Yung pamilya ko, actually. Mm-mm. Kasi, syempre, nung empleyado lang din ako, kulang din. Okay. Kulang din. Hindi naman sapat. Even yung kinikita namin mag-asawa, hindi rin sapat. Mhm. So, doon ako nag-umpisa nung time na magnegosyo. Actually, hindi lang ito muna Maddox eh. Opo. Alam niyo ba na meron pa ako na unang negosyo na nag-fail? Ano po yun? So, yung iba inisip nila, you're very successful sa Maddox. Opo. Uso kasi dati yung mga carts. Opo. Yung noodles. Mm-mm. Di ba yung fried noodles before? Yes. Tapos mag-franchise ka. So, nag-franchise ako noon kasi gusto kong makadagdag na sa kinikita namin Yes. sa empleyado. Ngayon, kumikita naman siya, pero yung kinikita doon, sapat lang pampasweldo ng empleyado. Sapat sa kuryente sa refrigerator. Pero pinaglaban ko pa yun Opo. Naniniwala pa ako. Sabi ko, go, kaya to, kaya to. Yes. Pero sabi ko, wala. Hanggang sa umaabot na yung point na yung sinusweldo ko, pinang-aabuno ko na sa expenses. Sabi ko, I need to stop. Hindi ko na siya tinuloy. May mga ganun din sa part ng buhay ko na hindi talaga naging successful. Na thank you, shinare ninyo because yun nga, akala ng tao, minsan isang gano'n mo lang. Well, Oo. nangyayari yun, pero maganda po na share niyo yun na you tried different businesses but it Yes. did not work. And ito, yung naging purpose mo. Diba? Maddox is known for offering some of the most affordable natural diamonds here in the Philippines. So how did you make that possible, Madam Charo? Alam mo yung question na yan, talagang super daming nagtatanong, bakit kaya ng Maddox magbenta ng cheapest price ng Yes. natural diamond? Nasabi nila, it's very, very impossible nga talaga. Kasi di ba pag sinabi mong natural diamond, atras ka agad eh. Hindi ka pupunta sa isang tindahan, oops, ayoko niyan, hindi ako Opo, papasok. totoo po. Even if medyo may pera ka ha, hindi pa rin. Siya yung pinaka-list na sigurong bibilhin mo sa buhay mo. Yes po. Yun ang nasa isip lagi, mentality ng Pilipina eh. So doon nag-umpisa kasi yung isa sa part ng mission and vision namin na yung mga Pilipina, dumating yung panahon na pag sinabing natural diamond, bibili ako niyan. Yes. Kasi naranasan ko rin na yung may mga time na gusto mo siyang bilhin pero hindi mo talaga kaya. Tapos another one pa, sa buong mundo, lagi nilang, di ba, some people there, isa sa mga first world countries. Yes po. Pag Pilipinas, Filipina, they cannot buy that because they don't have money. Yung parang, bakit Yun naman? po yung impression, Diba? right? Sila yung can afford to buy. Sabi ko, sige, gawa natin ng paraan. So doon nag-umpisa yung vision namin, yung paningin namin na magbigay kami ng super affordable. At dito na nangyari kasi dito sa Maddox, hindi kami bumibili ng per piece. From factory or from suppliers, we are not buying per piece lang or 2 Yes. pieces. Because if I will do that, It's gonna be more it's expensive. Opo. Mabebenta ko talaga sa inyo ng super expensive. Yes po. So, what I'm doing is that from raw. So, parang di ba pag nagluluto ka ng isang potahe, bibilhin mo yung sibuyas, yan. ingredients. So, doon kami lahat. So, Yes po. from gold, di ba, gold bars, gold nuggets yan, talagang kilo-kilo, so per ounce yan. And then, yung mga diamond naman, from rough diamond, talagang from bato-bato yan. Yes. Pinapolish, everything, doon na nakakakuha ng malaki to small, different cuts. Doon kami from raw materials. And then, hindi lang yun ganun kasimple kasi may business partners and those factories, nakaplan, meron kaming agreement. For example, yung mga designs na to for 100 designs or 200 designs sa isang factory, naka-tie up ako sa kanila.
Nakakontrata ako na we will produce this set of different Yeah. designs for 1 whole year. So, eto yung bibili nating ginto, eto yung bibili nating diamond. And dumadaan din kami sa mga bidding. Wow. So, from okay. bidding na yon, actually yung iba makita nyo, so nakikipag-bid kami for the rough diamonds, nakikipag-bid Yes. kami sa gold. So, kami din yung mga tao na nag-aabang kami ng drop and Yes. rise ng Opo. gold, drop and rise ng diamond. Para kaming yung hindi ka natutulog ay 24 hours, oops, Baba baba yung, pala tong cryptocurrency, yes, no? baba ka Parang ng, oops, yung gold, aantay ka. 2 days, Opo. 3 days, buy now. Oo. So, in this business, you need also, sa ngayon, sa sitwasyon namin, you also need a big capital to do that because Yes. kailangan ready ka. So, yun ang talagang mahirap sa position ko Yes, sa oo. ngayon. That's why mean, nabibigay namin siya ng super low price. Yun nga tsaka isipin mo, nakikipaglaban ka para Yes. sa posisyon mo. Ang hirap nun. Totoo yun. Oo, may ganun pala yung industry. Kasi, Wala kayo walang tulugan eh. Opo, kasi like ako, syempre, into diamonds, but specializes in wedding ring and engagement ring. So, yun yung focus ko, customization din. Pero, yung ganyan klaseng industry is parang ginawa mo yun para maging affordable siya for Yes. Filipinos most especially. Kasi sinabi mo nga, mostly yun yung sinasabi ng mga tao na ako hindi kaya ma-afford ng mga Pinoy yan. Yun yung standard na ginawa mo para ma-afford ng mga Pilipino ang diamonds. Nakabili nga rin po ako sa Maddox. Tsaka si Charlie. Ayan, what challenges did you face entering a very competitive and traditional industry? Lalo na dito sa Pilipinas, marami rin po talaga ikaw competitors. Pero how did you make yourself big? Isa kami sa mga seller na parang bago lang. Yes po. Ang daming mga seller na matatagal na, 20, 30 years in this industry. Alam mo, ginagawa ko silang inspiration. Yung love nila, yung passion nila Yes. sa ginagawa nila, yun, talagang it inspires me. And then another one, dito sa industry namin, sa ngayon, at present, I think yung competition, hindi siya ganun ka, di ba, yung sisiraan, ganun, wala, parang wala. Nagtutulungan. Yes, po. helping, totoo yun. Sa industry namin, yung ibang mga seller din, they are my friends. Yes. So, nagtutulungan, di ba, very healthy competition. Minsan, they will reach you out, mag-chat Yes sa'yo, po. tapos may tatanong sa'yo, tutulungan mo. Ganun siya ngayon. Kagaya nga po nung sinabi ko, nag-collab kami ni Madam Charo. Sinabi ko rin doon na gusto namin pakita na jewelers support each other. Yes, diba? oo. Dapat kasi ganun eh. I mean, yes, may competition and all, pero mas magbo-boom ang business mo kapag nagsuportahan kayo. Totoo. Di ba po? Tsaka sabi nga, yung top, ang luwag eh. So, Yes ang daming space sa top eh. Mas maganda lahat nasa top. sama-sama Mas tayo. masaya. Ganun Sama-sama. How do you educate your clients about natural diamonds and help them make confident purchases in your showroom? Kami, dito sa Maddox, dalawa yung pamamaraan kung paano maka-order sa amin. Una, sa live. And then Yes. pangalawa, yung aming showroom. So, open ang aming showroom for all our customers daily, except pag Friday kasi close kami. During my live, lagi kong ina-explain talaga yung diamond, yung jewelry. And we are very transparent sa binibenta namin. Ngayon kasi, we are also offering lab-grown. Before, all natural lang. Ngayon, Yes. may mga customer kasi, they are looking also for the lab-grown. So, talagang nag-offer na kami. So, if you are selling, be transparent talaga. And then also, tiwala sila, we also have our certificates. Yes. So, yun. And then, another one pa, kung ano yung gusto ng mga customers, I make my jewelry super affordable and timeless. Yung design niya, timeless. Yung Yes. design mismo, siya mismo magsasabing, diamond ako. Wow. Ganun dapat. Ang galing, Sasalita. di ba? Yes. Kasi kahit man, di ba nga, yung mga ibang tao, bumibili ng watch, bumibili ng kotse, kakausapin ka ng ano yung gusto mo eh. So sa diamonds, meron din talagang ganyan. So like ako, pag may mga kliyente po ako, talagang makikita mo kapag yung diamond, kinakausap yung bibili na, this is for you. Parang ganun eh. Yes. So meron din, para lang din kami nagbebenta, luxury nga. Oo. Pero ganun din yung pakiramdam niya. You will feel, and even us, kami mga sellers, mararamdaman namin kapag happy yung tao sa purchase niya. Oo, Di ba exactly. po? What was the defying moment? Kailan niyo po na-realize na grabe ang laki na ng impact na nagawa ni Maddox Jewelry? Alam mo, hindi ko naisip yan before. Pero, Ngayon, Ngayon, kitang-kita niyo na po, di ba? Grabe. Nung nag-umpisa kami noon, wala pa talaga,
Alam mo yung viewers ko noon, pag nagla-live ako, 5, 10. Ay, talaga po. Tapos, may time na after 1 year, magto 2 years, sabi ko, oy, parang sumisikat na yung Maddox. Yun yung time na, parang may impact na siya eh. Yun yung time na, yung mga kaibigan ko, around me, and lahat ng mga kamag-anak ko na malalayo na, bumibili na sila sa amin. So, yung time na yun, sabi ko, oh, wow, medyo umaano na yung Maddox. Tumataas na. Kasi before, ang ginagawa ko, nag-aalok pa ako. So, yung mga friends ko, ibili na. Yes. Kamag-anak ko, ibili na. Di ba? Yung normal Opo. yun, di ba? Alokin mo yung nasa paligid mo, sige, bumili ka na. Tapos, nung time na yon, after ilang years, sila na mismo yung nag-reach out sa amin. Sabi ko, eto na. Yeah. Yun na yung start. Pag mararamdaman mo rin pag sila na yung lumalapit Oh, or yes. naghahanap sa'yo, Oo. which is ang sarap sa puso, di ba po? Totoo. Ay, naku, namimiss ko na talaga magtrabaho ng Diamond. Start ka na. Kaya nga po Start eh. na tayo. Yes, gusto ko po yan. What does a diamond represent to you beyond its price and its carat? Ang diamond is timeless. Talagang isa to sa mga pinapamana. Ito yung mga pinapamana from generation to generation, Yes. di ba? Kasi yung iba iniisip for investment lagi. Pero ang diamond talaga, ang nabibigay niya is yung spark, yung happiness. Yes. Alam mo, pag suot mo yung diamond, iba, di ba? Iba yung pagsuot mo siya, iba yung kinang. Morning pa lang, pag wala kang suot, parang, ay, ang tamlay. Subukan mong maglagay na ng bato. Oops, okay na ako. Parang nagkakaroon ka ng confidence. Confidence, diba? exactly. Within. Yes. Ganon. Parang iisipin mo, titingnan mo, kaya ko na yung maghapon. Kaya ko na to. May magic siya. May magic Mga siya. adik sa diamonds. Nag-usap Parang yun yung energy. Adik sa Parang kape lang ba? Oo. Kung kayo kape, kami diamond. Kami diamond. Ayan. Paano nyo po na maintain yung trust ng mga tao? Lalo na dito nga sa industry na to. Alam nyo po, I mean, aware naman kayo na ang dami na rin mga nag-fake, ang daming nagla-live selling din. Hindi mo alam kung talagang totoo. So, paano nyo po na maintain yung trust dito sa industry na to? Lalo na po sa mga customers na skeptical, tsaka yung mga mabusisi na, totoo ba? Diba? Malamang po, Oo. may mga nanggaganyan. Totoo. So, paano po? Be honest lang talaga. Mm-mm. Ako, as a seller, talagang ako lagi kong sinasabi sa mga staff ko, be honest. Even sa money, sa alahas, kung Yes. ano yan, yun ang sabihin. Yun ang describe. Kung anong karat niyan, anong karat ng ginto, and then with certificate din. And then about money, because hindi kami talaga nagpapaship or hindi kami naglalabas ng alahas nang hindi yan fully paid. Yes. So, some of our customers, meron ng kwento na siguro sa katagalan na rin ng customer namin sila, meron isang beses, meron siyang 120,000 atang naiiwan na pera. Tapos, parang ang nangyari noon, sobra yung binayad niya. Okay. So, parang siguro unintentionally na, di ba pag nagda-transfer ka, minsan parang, Sumasobra. oo, parang 200,000, napindot mo 300, parang ganon. So, yes. staff namin, chinat niya si customer, ma'am, sobra po ng 100,000 plus yung bayad mo. Tapos, ang ginawa niya, sin lang siya. Sin lang siya. Tapos, ma'am, pa-reply po. Di siya nag-reply. Tapos, after isang buwan, nakarating sa akin yung sabi niya, ma'am, si ano po, di niyo po kinukuha yung pera. Nasa atin po, 100. Sabi ko, kailan pa yan? 1 month ago na. Sabi ko, hanapin niyo yung cellphone number, tawagan niyo. Oo. Tapos, nakausap nila, sabi, sorry alam ko na sin ko na yan. Busy-busy lang ako. Grabe. Sana all? Ganun yung problema? So, doon kasi, so from there, doon ko nakitang tiwala sila sa amin. Yes. Na no matter what, kung magkano yung perang naiwan sa amin, they are very, parang okay sa kanila na si Maddox, makukuha ko yan. Tsaka it feels Parang good kami yung, po, no? kami yung namimilit, sabi nga Yeah. namin, sabi ko, pakisabi kay ma'am, Kunin nyo na yung pera nyo. hindi kami bangko, di nag-i-interest yan. Baka may sino niya, at may Oo, interest, 1 diba? month din yun, ha? Kasi regularly siyang kumukuha. So, sabi niya, dyan mo lang yan kasi pag may bibili na ako next month, ibabawas May ko pondo na na lang. May siya. pondo na siya. Ang sarap naman nun. So, doon ko nakikita na yung tiwala sa amin ng tao, grabe. Ang Yun sarap ng pakiramdam po, ma'am. Siyempre, Yes, parang, I'm madam, so pag happy. inaano mo, no, na in this industry, alam niyo naman, trust is the Totoo. number one thing. Totoo. Na hindi pwedeng mawala, hindi lang po sa mga katrabaho, but also
sa clients kasi doon ka nakakabenta sa Totoo. tiwalang meron. Kaya nga in a way, ang sarap din marinig na you have certificates kasi yun nga, sometimes some sellers, they don't give certificates. So ikaw, nagkakaroon ng assurance yung mga customers sa mga binibili nila. Kasi sarap kaya ng feeling na may certificate Oo. yung diamond. Tsaka yung diba? certificate namin, hindi kami ang gumagawa. Oo. Sabi nila, bakit gumawa kayo ng certificate? May sabi ko, no, I don't like. Yung mga certificate namin, nanggagaling mismo sa factory kung Oo, saan yes. ginawa yung alahas. Kasi yung mga factories na yon, kunwari from Japan, yung isang factory namin doon, sila mismo gumagawa ng certificate ng bawat alahas na yon. Yes. Kaya pag nakakuha kayo ng certificate kay Maddox, Japanese. Japanese, Chinese, so iba-iba yung Yes. translate nyo na lang sa... May English naman sa harap, sa likod, Oo, karamihan. Yan yun, yung oo. nakaano. Ano po ba ang mga sacrifice na meron running a jewelry business? Time. Ayan. Wala siyang pinipili eh. Mm-mm. Kahit patulog ka na, kahit nga tulog ka na, umaandar pa eh. Minsan, alam mo, napapanaginipan ko na. Ay ko, hala, napanaginipan ko, lahat ba to? Lalo na kung ako, di ba, ay mamam. So, may dalawa akong anak. I'm also wife. Talagang yung time na dati, nabibigay ko na maghapon. Hindi na kami nagkita ng anak ko. Sa isang bahay lang kami. Minsan, after 3 days pa kayo magkita. No, kasi sobrang busy. Time talaga. Pero I make sure naman na magkaroon ako ng time sa kanila once a year, twice a year, traveling with the Oo, kids. malaking Yun, bagay malaking na po bagay yun sa yun. kanila. And for sure naman, alam naman ng mga anak mo na ginagawa mo yan para sa kanila. Sa Tsaka family. malaki na sila, naiintindihan na nila. Ano po ba ang legacy na gusto mong maiwan ni Maddox Jewelry dito sa Philippine market or here in our country? Dapat dumating yung panahon na pag tinanong mo yung isang bata about Maddox, marinig lang ng isang bata ang word na Maddox, ang nasa isip nila, diamond. Yes. Kasi yung bata, yung pinaka-least na makakakilala sa amin. Yung mga generations. Ano po ang advice na gusto mong ibigay sa mga taong gustong maging jeweler or may plano na magtayo ng sarili ng jewelry store, jewelry shop, kagaya ko? Na, alam mo yun, medyo natatakot kasi nga hindi nga madali ang industry ng jewelry and diamonds. So ano pong advice mabibigay nyo sa akin pala? Ano pong advice ang mabibigay nyo sa mga taong who is aspiring to sell jewelries and diamonds just like you? Alam mo kung gusto nila, go. Lalo na kung passion mo at gusto mo talaga siyang gawin. Ako nga, hindi ko naman talaga ito gusto noong una. Parang wala talaga sa plan ko, pero nadiretso ko. And then another one, walang sukuan. Yes. Kasi pag sometimes, di ba, may time naman na napapagod tayo. Kasi ang diamond jewelry business, isa to sa stressful na business. Opo. Because you are selling mga maliit na items and many quantity. So, sa business, pag nakaramdam tayo ng hirap, huwag kang mag-stop, go. Kasi, di ba, si God, tinetest tayo eh. Yes. So, pag tinest kita dyan at nalagpasan mo, para sa'yo to. Pero pag tinest kita, tapos hindi mo siya nilagpasan, nag-stop ka na, di ko nabibigay to. Sa iba na. Tulak mo yan. Hindi, pero thank you so much, ma'am, for trusting me to share Thank your you, story. I hope na marami po tayong viewers na na-inspire, kagaya ng pag-inspire mo sa akin. Salamat Sobrang din. salamat po. Ayan. Thank you. Diamonds may be forever, but purpose is what makes them priceless. Thank you again, Miss Charo Cordial, for showing us that luxury can be honest, inclusive, and empowering. Ayan, please invite your viewers where they can follow and connect with you. Yan, sa mga followers namin. And then dun pa sa mga hindi pa nakaka-like and follow ng page Yes. namin, please paki-like and follow po ng Facebook namin na D Maddox Jewelry. Yung naka-blue check po. Yes, Kasi opo. marami talagang pretending. Nag-fake, yes. So, yung naka-blue check. Another one, hindi rin kami nagbebenta sa TikTok. Okay. Kasi there's so many people na nagbebenta kami sa TikTok. Wala po, please, yung mga nagbebenta doon, hindi po kami yon. Yes. So, kami po, dalawa lang yung kung saan kayo makakabili is through our live selling twice a week sa aming Facebook, and then chat din po. Another one, open ang aming showroom sa Marikina for all of you during office hours, except po pag Friday. Ayan, yung ano po address ng inyong Ayan. showroom? Sa of Marikina course. City naman po ang aming showroom. Pwede nyo pong i-waste, mabilis lang. Sa Yes. waste, ilagay nyo, Maddox Jewelry. Yun na yun. Ayun. Kita na agad. Ayan, thank you so much, Thank you Madam din po. Charo. Ayan, sa mga hindi makatulog sa gabi, check nyo lang po yung Maddox Jewelry. Yes. Talagang mapapagastos po kayo.
And masarap ang tulog nyo, mahimbing. Yes, mahimbing ang tulog. Ayan, flowers is from Flowers by Thank you so Ayun, Tumero, much. diba? Ayan, Sakto, maraming oo salamat. Thank you Thank again, you. ma'am, for sharing Thank you, your thank story. you. Ayan, sana po i-follow niyo ang The Maddox Jewelry at i-make sure niyo na tunay yung page na fina-follow ninyo Opo. na mangyayari. Tsaka isa pa pala, paki-follow naman nung Facebook ko, Charo Cordial. That's my Ayan. personal Facebook. Yan, Oo. nagko-content din po Yes. kayo dyan. Andun mga kung ano-ano sa buhay ko sa araw-araw. O yan, kung gusto niyo po makita ang kabisihan ni Yes, Madam Charo. kabisihan. Ayan, again, thank you, Flowers by Elle. Thank And you. before we end, I would like to thank our following sponsors for making the show possible. Meats and Deli Cafe for our food and our venue located here at the Retail Road, The Grove by Rockville Pasig. Makeup by Chardy. Thank you so much for my beautiful makeup. And of course, Sean Aquino for my hair. Mukha kong princess. Wow. Ayan. Well Nail Spa, thank you so much for providing home service spa treatments for all of my guests this season. Oswald Carbonell Life Insurance for extending 100,000 worth accidental insurance for all our guests this season. Again, maraming salamat po sa oras ninyo at pagbuod sa amin. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, subscribe, and share. This has been Behind the Scenes with Ina because there's always a story behind the scenes. And see you all next week for our final episode with no other than Miss Lotlot De Leon. Watch out and God bless you all. Thank you so much, Madam. I celebrate you through every chapter. I celebrate you. You'll always be